Nandito na ang sundo. Sigaw ni Agosto kapag kuwan. Kaya nagmamadali si Alora na bumaba ng sofa. Lolo! Sigaw ng bata. Tsaka tumakbo papalabas ng bahay. Alina! Anyaya naman ng lola niya sa kanya nang kunin ito ang bag ni Alora. Papuntahin ko na lang si Apo, mamaya kapag uwian na. Huwag ka nang mag-isip pa at ako na ang bahala. Maintenance niya sa high blood la, uminom ka na ba? Paalala niya rito nang kunin niya ang kanyang bag. Nakainom na ako. Doon na muna kami ni Apo sa tindahan ha, pagkatapos niya sa eskwela. Opo la. Eto na nga at tumoble ang kanyang kaba nang lumabas sila ng bahay. Kinuha niya na ang bag ng anak niya dahil nagsara ng pinto ang lola Belen niya. Karga naman ni Agosto si Elora. Nasa tindahan ng dalawa at malamang nagpapabili na naman ng candy ang bata. Routine na yon ni Elora. Si Agosto isang matandang binata. Solo buhay ito sa Maynila bilang tricycle driver. Pinsan to ng asawa ng kanyang lola Belen at malapit dito si Elora. Sila na ang pamilya ng lalaki. Nagpapadala ito ng pera sa magulang na nasa Marinduque na sobrang tatanda na rin daw. Ang ganda naman ni Ading. Bati sa kanya ni Aling Tasha na nagpatigil pa sa pagwawalis sa may tabing daan. Ngumiti siya sa may edad na babae. Magtatrabaho ka na ba? Naku, hindi pa po, OJT pa po, pero may sahod din po kahit papaano. Aba, maganda yan. Para ka na ring empleyado pala. Opo, para po makatulong na ako kay Tia sa mga gastusin. Magalang naman niyang sagot. Tamo nga naman ang buhay. Nang mapadpad kayo rito, buntis ka pa lang. Pero ngayon magkakatrabaho ka na. Mabait ka kasing bata, kaya ka naman pinagpapala. Salamat po, ani rito. Si Tasha ang may-ari ng bahay paupahan na kahit 6 na taon sila doon at di sila tinaasan ng renta kahit kailan. Naawa naman to sa kanila dahil walang-wala sila nang pumunta sila ng Maynila. Na makapag-down sila sa upa, halos wala na silang makain. Hindi niya alam paano sila nakasurvive. Buntis siya at puro noodles ang kinakain niya dahil yun lang ang kaya. Mabuti nga't di naging sabaw si Elora ng ipanganak niya. She just delivered her daughter too soon before the due date. 8 buwan lang to ng kanyang ipanganak dahil sa kanyang UTI. Gawa na rin malamang sa walang kamatay na noodles at sardinas. Ngayon, kinder na ang kanyang anak. Mauna na po kami, Aling Tasha. Aniya sa babae na makalapit ng kanyang lola. Ingat kayo, naman ng babae. Salamat, Tasha. Sagot naman ni Belen bago sila sumakay ng tricycle. Sa loob sila ni Elora sumakay habang ang kanyang lola naman nasa back ride. Huwag mong kakalimutang ipakita kay teacher ang sagot mo sa assignment, ha? Malambing na sabi ni Kiana sa anak habang inaayos-ayos ang bangs nito. Opo, Mama. Mama, gagawa raw po ng family tree. Family tree? Kunot noo siya. Opo, sabi ni teacher. Di ko alam kailan ipapasa. Kalimutan ko. Natatawa nitong sabi at kumamot pa sa ulo. Pero tagal pa daw. Uusap na lang ni Lola sa teacher para siya may alam. Di ko po alam eh. She laughed. Sige, sabihan ko si Lola ang kausapin si teacher kasi makakalimutin ng baby ko. Matanda na. Humagkikik ito at napatakip sa bibig kaya't mas lalo pang naging cute. Ikaw po ma, hindi ikaw kakalimot sa school? Tanong nito sa kanya. Nakakalimot din pero ngayon magkakasahod na si Mama. Bawal na makalimot. Makakabili ng maraming pagkain sa laruan. Kawawa naman kasi si Lola Mother. Tumango si Elora. Opo, pwede na ba ako bilhin ni Diana doll, Mama? Napangiti siya ng titigan ng anak. Tsaka siya tumango. Maigpit na yakap ang ginawa nito sa kanya kaya't lalo siyang ngumiti. Elora really loves dolls. Kaya bigiran niya itong dadalhin sa mga shopping malls dahil naaawa siya tuwing nakatitig to sa mamahaling mga laruan. Sinubukan din niyang tumingin sa mga online shops pero niya talaga kayang presyo ng mga laruan gusto nito. Halos kulang-kulang 5,000 sinasabi nitong Diana doll set. Sa puso ni Kiana gusto niyang ibigay ditong lahat dahil sa totoo lang salat din siya sa ganon noon. Wala siyang mga laruan kahit kaya naman ng papa niyang ibili. Kontrolado ng madrasa niya ang kita ng kanyang ama. Ang pagkakaiba nga lang, bata pa siya, naaalina na siya, pero si Elora hindi. Di niya kayang sakta ng anak niya dahil naranasan niya rin kung paanong paluin. And she has no reason to scold her child. Elora is a good kid. May pagkakataong napapagalitan niya rin to para tamang ginagawa nitong mali. Pero bukod doon wala na siyang rason para ito'y kagalitan. She only wants to discipline her daughter. Pasalamat pa rin siya sa determinasyon ng kanyang tiyahin na papagtapusin siya sa kabila ng kanyang nagawang kahangalan noon. Nagpatuloy yon sa paghahanap ng isang sponsor na gugustuhin niyang tulungan.
Dahil likas din ang kabaitan ng kanyang tiyahing madre, hindi yun nabigo sa pangarap. Miracles do happen. Sa eskwelahan siya inihatid ni Agosto. Sa classroom naghihintay ang mga kaklase niya sa kanya. Sabay-sabay silang pumunta sa Royal Montenegro. Excited siya na makita ang Transverse cruise ship. Nakaka-proud dahil isa yon sa mga kakilala at mapagkakatiwala na cruise ship sa panahon ngayon. Nandito na ang pag-asa. Block A. Sigaw ng kaibigan na si Yolo. Napakaganda naman talaga. Pinigil niya ang mapangiti ng malaki. Saka kaming pumasok na sa loob ng classroom. Naroon na rin ang professor nila kaya ngumiti siya ng malaki. Good morning, Prof. She greeted with a warm smile. Morning. Sagot naman ni Camilo sa kanya. Tapos ay pasimple siyang hinagod ng tingin. Hindi na lamang niya iyon pinansin. Normal naman na napapatingin sa kanya mga ito, kaya nga parati siyang nakapantalon kapag wash day. Ikaw na lang talagang hinihintay ng team natin. Ikaw talaga ang lucky charm ng block na to. Nararamdaman ko? Naman ni Zeus. If you guys are ready, pwede na tayong pumunta sa Montenegro. Mas mabuti na nga ng maaga, kesa sa late. Sayang naman pagkakataon natin. Camilo said as he looked at his watch. Nakaramdam siya ng hiya dahil siya na lang pala talaga ang hinihintay. Ayusin ninyo sa interview. Make it as good as applying for a real job. Remember that Montenegro has the power to drop you or not. Sasahod kayo sa ilalim ng kumpanya kaya 70% ng grade ninyo nakasalalay na sa kanila. Kinabahan na naman siya. Matalino siya at magaling pero iba pala kapag nasa ganitong sitwasyon. Sasailalim na sila sa supervision ng kumpanya. Pwede po bang wag nang sumahod tapos sa inyo pa rin ang grade? Ang galing! Wala sa isip na tanong ni Karina. Sa gwapong profesor na nagpangiti naman dito. Nagtawanan din ng mga kaklase niya sa sinabi niya. Sira ka talaga? Sagot naman ni Camilo. Kung ako magbibigay ng marka, perfect score kayo sa akin lahat. Nagsigawan ng mga lalaki habang siya naman pangiti-ngiti. Parang kaibigan lang ng mga ito ang mga lalaki niyang naging kaklase. Kapag nasa labas sila ng universidad, magkakainuman ng mga to. Ilang beses na siyang naimbatahan ng ibang tao na mapahamak siya sa kamay ni La Olive. Baka naman si Prof. Kiana ang perfect sa puso mo. Biro naman ni Sixto, kaya naman napalabi siya. Naghiyawan ulit ang mga to kaya naman inis na inis siya. Tapos napatingin naman siya kay Camilo. The man was smiling at her and it was so genuine. Siya na lang napaiwas ang tingin. Sa tamang panahon, kung talagang naririto pa si Camilo at magtsatsaga sa kanya at maghihintay, bakit hindi? Perfect fit talaga yan. Anito sabay tingin sa pintuan, tal baka may nakarinig kaya't nagtawanan sila. Tama na nga, kinikilig ako eh. Biro pa ni Camilo. Magsipaghanda na kayo at nandyan na ang service. Sa covered court naghihintay. She fixed herself and smiled inwardly. She has to be confident for Elora. No fear must break her strong determination and personality. Ngayon niya kailangan ng self-confidence sa pagharap niya sa may-ari ng transfers. Sana naman mabait iyon at di masungit. Asher inhaled deeply as he surveyed the entire room. Violetta was in front of him, smiling. Tahimik lang ang babae na nakamasid sa kanya. Welcome po, PH. Magana na sambit ito sa kanya kaya tumango ako. Violetta is no longer treated as an ordinary employee. Pero dahil mabuti ang naging paghihiwalay ng dalawa, nanatili si Violetta sa kanilang kumpanya. Ito ang naging opisina ni Dad, hindi ba? Tanong niyang nakapamulsa. Opo, pinagre-request niya na i-renovate to nang siya ay may sakit na. He was preparing for your management? Management, yes. He nearly sighed but nodded. He doesn't know how to run $1 billion worth of company, but what is his choice? Ngayon ay masasampulan na ang lahat ng mga seminars at pag-aaral na kanyang sinalihan at ginagawa. Kung alam lang niyang darating sa ganitong punto, sana matagal niya nang pinagbigyan ang kailangan ng kanyang ama na aralin niya ang lahat. He never saw it coming. Akala niya ay matagal nang magiging malusog ang daddy niya. Hindi pala. What time is the interview, Ate V? Tanong niyang napasulip sa relo. Naalala niyang kikitain niya ang internal vice president niya sa organisasyon niya. Nag-set lang naman iyon ng 30-minute meeting para sa kanya. Ngayon po, bali first schedule niyo po yun ngayon? Buenas manos. Anito sa kanya. I will be out for a short while. Babalik din naman ako kaagad. Tell those students to wait. Matanong ko lang po,
Gaano po ho ba kahalaga ang interview? Hindi pa po, sigurado naman na papasok na sila dito. Hawak ko pong record ng mga bata, ang mga marka nila. They will not get the same salary. I will base it on my interview. I will categorize where to put them. Kapag may nakita kong walang potensyal na pag-usapan namin ng profesor kung papaano. Okay po. And mark the name, Kiana Pedrosa. She is my dad's scholar. I wanted to see how far she could go. Tumango si Violeta at para bang tinandaan sa isip ang pangalan. Sa pagkakaalam niya, hindi lang isang block ng isang universidad dahil interviewin niya ngayon. Magkaibang paaralan ang naghihintay sa kanya. He wants to personally meet those students. Kahit na medyo makakakuha yun ng malaki sa kanyang oras, gusto niya pa rin ang schedule sa interview. He saw his father conducting interviews a long time ago. Nakakatawa dahil hindi alam ng iba ng kaharap ay ang chairman na pala. Gusto niyang maramdaman kung paano maupo sa sinin ng presidente at tumarap sa mga estudyante na gustong makapasok sa kanilang kumpanya bilang mga regular na empleyado sa hinaharap. Kiana was sitting on a chair, facing the office of the president. Palingalinga lang siya sa paligid habang naghihintay sila sa mga kasama niya. She was so excited at the same time, nervous. Kung sa swerte ay napakaswerte talaga nila. Sikat sa buong mundo ang transverse. Malaking perang naghihintay sa kanila, oras na makapasa sila para magtrabaho sa barko. Lumingon siya sa likod at napa-second look siya sa isang babaeng lumabas sa isang elevator. Posturadong babae at napakataas ng suot na sandalyas. Parang suot yun ng mga modelo sa TV. Napatitig siya sa babae dahil para bang pamilyar yun sa kanya pero hindi. She would never forget the face of Olive and her elder sister back in the province. Iba naman ang mukha ng kapatid ni Olive sa babaeng to. Tuloy-tuloy ang babae habang nakataas ang noo sa lahat. Niwala itong tinignan na sino man, pero siguro naramdaman itong titig niya kaya tumingin to sa gawin niya. The woman was so beautiful and she was mesmerized. Wavy and blonde at medyo mahaba nitong buhok na abot sa balikat. Naglalakad to pero nakatingin sa kanya. May kasungitan ng mga mata. She decided to smile at the woman when a hint came into her mind. Baka ito ang anak na may-ari ng Royal Montenegro. Yun ang inisyal na utos ng kanyang isip, ang umiti sa babae. Pero sa halip ng ngiti pabalik o simpleng appreciation man lang sa ginawa niya, di ganon ang natanggap ni Kiana. The woman roamed her eyes in her entire being and naughtily looked away. This isn't good. Mukhang di mabait ang may-ari ng kumpanya. Sa bagay, sino nga ba naman siya parang ngitian na isang bilyonarya? Isa lang siyang hamak na aplikante para sa internship. She was also wondering why they have to undergo an interview. Di ba nga tanggap na sila? Kinakabahan na naman tuloy siya sa naisip niya na baka pag di sila pumasa sa interview, hindi pa talaga tuloy ang OJT nila sa sikat na cruise ship na ito. Huwag naman sana. Nasisira ang kanyang tiwala sa sarili sa mga negatibong bagay na sumasagi sa kanyang isipan. Where is Asher? Ava asked the woman behind the desk. Ito si Violeta sa kanyang pagkakaalam. Kung di lang to nasa 40 na mahigit, ipapadispatcha niya to. Magandang babae kahit na may edad na. Pero dahil nga matanda na ito ay tanggal na to sa listahan ng kanyang mga pwedeng pagsilosan. She is so damn territorial when it comes to Asher. Dahil sa pagiging frat lord ng kanyang boyfriend noon, nagkaroon siya ng malalim at takot na isang araw bumalik ang pagiging babaero nito. Hindi maaari. Asher is a great catch. Ito ang gusto ng kanyang ama na kanyang mapangasawa. Montenegro is Montenegro. Rich and famous. Kapag ito ang kanyang napangasawa, buhay rin na siya. Lahat ng kanyang bagay mabibili, sigurado. Di niya na kailangan pa magtrabaho o magpakahirap sa pag-aabogada kung sakali. Mayaman din sila pero sa probinsya yon, kumpara sa isang Asher Montenegro. Wala sila sa kalingkingan nito. Ang ektaryang lupain nila ay walang sinabi. Sa laki ng ang lupain ay suhol sa kanyang ama na isang West. May mga pagkakataong kapag gusto ng isang kliyente may pinalong kaso, binabayaran ng ama niya ng lupa. Tulad ng isang lupaing kinamkam ulit ng isang inchik sa mga tenants. 2 ektaryang palayan na nakuha nila na share mula sa inchik na yon nang manalo sa kaso. Tumingin sa kanya si Violet at inayos ang salamin na suot. Lumabas po sandali at may kikitain. Uminit agad ang ulo niya at saka siya nataranta. Anong kikitain? Sinong kikitain ng boyfriend niya? Babae? Who? Kaswal na tanong niya rito habang nakatayo sa likod niya ang kanyang bodyguard na may bitbit ng kanyang bag. Papunta siya sa university ngayon pero dumaan muna siya para magpapansin sa boyfriend. Today is Asher's first day in the office. Confidential po. Kahit ako hindi ko alam. Babalik po siya agad kasi may interviewin po siya ng mga estudyante.
Agad na parang trumpong pumihit ang ulo ni Ava sa mga nakaupong estudyante. Naka-uniform ang mga iyon at may isang babae na bukod tangi sa lahat ng kalalakihan. The students were wearing uniforms. Nakatitig siya sa babaeng nakapalda, maputi at maganda. Napakalinis itong tignan sa suot na puting uniforme. She was wearing a white seawoman's hat, a black skirt and a white blouse. Nakonekta itong itim at ang suot puting ditakong na sapatos. Kumulo agad ang kanyang dugo sa malaanghel nitong mukha. Dito po pwedeng makaharap ni Asher. Di siya bulag para di makita ang kagandahan ng babaeng to. Mahabang buhok nito na parang abot sa gulugod. It was black and was in a ponytail. She's still so young. Malamang dahil estudyante nga. Hindi to payat na parang losyang nakawayan. This woman is quite chubby, not as petite as her. Isipin pa lang niyang mag-uusap to at si Asher umiinit na kagad ang ulo niya. Binawi niyang tingin nang umiti ang babae sa kausap itong lalaki. Ava saw the woman's dimples and it irritated her so much. Binaling niya ang mata sa mesa ni Violet at nakita niya ang isang listahan. She grabbed it to calm herself. What's this? O sisa niya. Saan siya pumunta? Lalabas lang daw po saglit pero walang sinabi kung saan. Yan po ang listahan ng mga estudyante. Napakalot na siya dahil may naka-highlight na pangalan. Kiana Pedrosa. What's this? Tumingin naman doon si Violet, clueless. Sa pagkakaalam niya ang pangalan na ito ay paaral ni Senyor, kaya tinanggap ng Montenegro ang internship dahil sa batang babae na may pangalang Kiana. Bilin daw na matandang huwag papabayaan si Kiana at ituloy ang pagtulong kahit na mamatay na ang mayamang senyor. Malamang gusto lang ni Asher na makilala kung sino si Kiana, kaya pinalagyan sa kanya ng marker at di madaling kalimutan ang pangalan na yon dahil unique. Tumikim si Violet at inayos muli ang suot na salamin. Masyadong possessive ang nobya ni Asher. Sa isip nito, pangalan lang inaalam pa kung bakit may marker. Ava looked at the secretary again. It is a woman's name, a very rare name unofficially used since then and now. Pinakamarkahan lang po ni PH, hindi ko po alam kung bakit. Secretary ka and yet you don't know? This is a woman's name, ani Ava. Pero nagkaroon siya ng kutob na may marka na ito'y pangalan ng babaeng nasa waiting area. Lalo siya nakaramdam ng inis. Magandang babae at threat sa kanya. Binaba ni Ava ang papel na hawak niya, tsaka nakataas sa mga kilay na tumingin kay Violet. Papasok ako sa loob. I want to help my boyfriend. I will conduct the interview. Napatanga ang babae sa kanya pero tila wala naman tong maisagot dahil girlfriend siya na may-ari. They're engaged, in fact. Binilhan na siya ni Asher ng singsing at malapit na silang maging mag-asawa. She lifted her hand to show Violet the engagement ring she was wearing. It was a high-carat diamond ring. Don't just make tanga. Open the door for me and call the students one by one. Determinadong sabi niya kaya't napamadali si Violet. Lumapit ang sekretarya sa pinto ng opisina ni Asher tapos ay binuksan yon. Tingnan niya lang kung makapag-intern pa ang kinana niyon. His watch alarmed after 30 minutes of sitting in front of Lucas. Ito ang nangangasiwa sa organisasyon nila ngayon. Lucas is his cousin and the vice president next to him. This is the plan for the Brotherhood seminar. At least sana doon makarating ka, insan? Napahinga na malalim si Asher. Up until now, he still feels so guilty, tolerating improper initiation to those who joined before. Ngayon, hindi na siya pumapayag sa initiation na may pananakit at paggamit ng babae. Nang siya'y mag-mature, tila nag-iba ang kanyang isip para makapasok sa AKP. Community service ang ginagawa ng mga gustong maging miyembro. Naglilinis ang mga yon sa mga masukal na lugar, sa mga daluyan ng tubig na barado, sa mga nangangailangan ng tulong at kung ano-ano pa. He decided to change the rules and regulations when so many accidentally died because of hazing.